Gandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa online Bible Studies ng Sapron, Philippines. Dalangin ko na patuloy niyo pong subaybayan ang ating Bible Studies na aking pong pinapadala through online. At ito po ay ating pong kailangan on our everyday life upang meron po tayong napapagbulay-bulayan na salita ng Diyos. Ang ating pong teksto para sa araw na ito ay matatagpuan sa Aklat ni Juan, John chapter 6. I'll be reading from verse 66 to verse 69 ng John chapter 6. Sabi po ng talata, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Verse 69, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Let's pray for a while. Father God in heaven, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa patuloy na kabutihan niyo sa amin at muli niyo po kami binigyan ng pagkakataon at pribileyo makapakinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko po na sa pag-aaral na gagawin, nawa ang Holy Spirit ang mag-work in our midst, Father God, sa bawat makakapakinig, makakapanood, Panginoon. Bigyan po kami ng wisdom, bigyan po kami ng understanding upang ang salita mo na mapapakinggan ay hindi po masayang, bagkos ito po, Panginoon, ay maunawaan ng bawat nakapakinig at magamit namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Pangunahin mo maging ang tagapagpahayag na gagamitin mo. Ako'y walang kakayanan, Panginoon, kayo nawa magbigay sa akin ng boldness and authority, maibahagi ko ang iyong mga salita ayon sa iyong kalooban at kalakip ang pag-ibig mo. Hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, saway ng kaaway ng wala pong makapanggulo, kayo lamang po ang mapupuri, ang pangalan niyo lang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. So, makita po natin dito, ito po ay mga kataga na nasambit ng ating Panginoong Hesukristo matapos na ang marami sa kanyang disipulo ay umalis at hindi na sumama sa kanyang paglalakad. Ayan. Lumayo na sa kanya at hindi na po naging kasama ng Panginoon. Bakit? Kasi ang ating Panginoon ay nangaral at sa kanyang pangangaral nitong sa kasalukuyan dito sa Capernaum ay hard saying, mabibigat yung nabitawan niyang mga salita. Kaya nga kung babasahin ko verse 16 ng chapter 6:16 ng Book of John, sabi nung gano'n ng mga disipulo niya dati, matapos niyang ipangaral yung verse 58, this is that bread which come down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Sabi po ng Panginoong Hesukristo. And verse 59, these things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. At yung sinasabi ko, yung verse 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is a hard saying, who can hear it? Yun. Kaya nga, dun sa ating binasang teksto, from that time, many of the disciples went back and walked no more with him. Ayun.
So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung katanungan o temang patanong. Without God, what? That will be our theme for today. Okay? Kaya tinatanong po ng ating tema, without God, what? Kasi ito po yung sabi po ni Peter sa verse 68 ng ating text, John chapter 6 verse 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Okay? Thou hast the word of eternal life. Sabi po ni Peter, kasi nga nag-alisan yung disipulo ng Panginoong Hesukristo at marami sa kanila ang lumayo na at hindi na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Pero may mga natili at isa doon si Peter sa natili. At ang sabi nga ni Peter, Panginoon, kanino ba kami magpupunta? Taglay mo ang salita ng walang hanggang buhay. Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. Kaya, what if God don't care? What if God don't answers our prayer? What if God is of limited in power? Kung wala po ang Panginoon, kung wala po ang Diyos, what? Without God, first point, there would be no mercy. Okay. Sabi po dun sa Book of Lamentation, sa chapter 3, verse 22 ng Book of Lamentation, makikita natin doon, sabi ng talata, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Okay? His compassions fail not. That is God's mercy. Hindi po nawawala sa Kanya yung pagiging compassionate. Kaya nga po, without God, there would be no mercy. And mercy prevents God's wrath. Hindi po magawang magalit ng Diyos because He is merciful God. Okay? Compassionate. Mercy allows the forgiveness of our sin. Mercy allows the forgiveness of our sins. Okay? And mercy makes salvation possible. Mercy makes salvation possible. Kaya mahirap kung wala pa yung Diyos o kung wala tayo sa Diyos. Walang mahahabag sa atin. Walang maaawa, mahahabag sa atin para tayo ay patawarin at bigyan ng tsansa na magbagong buhay at mabuhay ayon sa salita niya. Sa Titus chapter 3, verse 5, ang sabi po ng talata, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Napakaganda po. Napakabuti ng Panginoon. Kaya without God, salvation would not be possible. Kasi nga po, salvation become possible to man because of God's mercy. Kung wala pong merciful God, wala pong salvation. Amen? Sabi nga po yan
sa Psalms 136. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Ayun. So that would be our first point. Without God, there would be no mercy. Second point, without God, there would be no burden bearer. Sino papasan ng ating kasalanan? Sino magbibigay sa atin ng kaligtasan? Kasi walang papasan ng kasalanan natin, walang tutubos ng kasalanan natin, walang magtatakip ng kasalanan natin. Paano na mangyayari sa atin? Kasi walang burden bearer. Tingnan natin po yun sa 11:28 ng Book of Matthew. Chapter 11, verse 28 ng Book of Matthew. Kaya nga po tinawag itong Great Invitation. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami. Okay? There would be no burden bearer without God. Siya po ang merong tanging kakayanan para pasanin at pagbayaran ang lahat-lahat na pagkakasala ng sanlibutan ito sa sino man tatanggap at lalapit sa kanyang imbitasyon. Come unto me. Sino-sino inaanyayahan, ini-invite? All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Number 3, without God, of course, there would be no forgiveness. Because of God's forgiveness, it enabled the Christian to fellowship with God again. Okay? Bakit? Dati naman, kasi magka-fellowship ang Diyos at ang tao. Pero pinaghiwalay tayo ng kasalanan. Kaya nga po, nagkaroon ng gap. And what is that gap between God and man? Sin. And that sin ay pinatawad na ng Diyos when the Lord Jesus Christ came down from heaven, tubusin yung ating kasalanan. So, nagkaroon po ng fellowship yung mga tumanggap sa ginawa ng Panginoon dun sa Calvary. Nagkaroon muli ng fellowship. Yun po yung naging daan para tayo ay mapatawad ng Panginoon at maibalik sa fellowship with God. Okay? Kaya nga, without God, there would be no forgiveness. And forgiveness enable the Christian to fellowship back again to God, with God. And letter B, forgiveness enable the Christian to fellowship with other Christians. Sarap ng fellowship natin every Sunday, every prayer meeting. Pag nagkikita-kita yung mga mananampalataya, that is fellowship. Kasi merong word of God eh. Ang pagkikita-kita, ang pagsasama-sama without the word of God cannot be called fellowship. Okay? Meron tayong fellowship because nasa gitna palagi ng ating pagsasama-sama o pagtitipon yung salita ng Diyos. Kasi yun yung forgiveness ng Diyos. Yun yung naging daan to remove all the barriers in our life.
in serving Him. It removes all the guilt. Yung guilt here, na tayo ay makasalanan sa harap ng Panginoon. It was removed by that fellowship. So makita natin yung po yung kahalagahan. Kaya nga masarap kung tayo po ay nasa Panginoon. Okay? And next, yung forgiveness. It restores us. It restores us. The joy in serving the Lord. Pinatawad tayo. Tingnan niyo po yung prodigal son nung nagbalik yung anak. Ang saya-saya. Nagbigay siya yung ama nagbigay ng malaking piging. At yung po yung tinatawag na kagalakan dahil nagbalik loob yung anak sa ama. Ganon din po yung kagalakan ng ating amang Diyos nang tayo ay nagbalik loob sa Kanya, tinanggap niya tayo ng buong buo. Kasi nagawa po natin yon nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo as our Lord and Savior. Yung forgiveness of our sin was done by the Lord Jesus Christ and restores that fellowship with God. Number 4, without God, there would be no hope for sinners. Just imagine that. Without God, there would be no hope. Wala tayong kapag-apag-asa. We live as a sinner and we will die as a sinner pa rin. Walang pag-asa kasi walang Diyos eh. Walang Diyos na mahabagin. Walang Diyos na nagbibigay ng mercy. Walang Diyos na naging burden bearer. And walang Diyos na magpapatawad. There would be no forgiveness. Wala tayong pag-asa. Kaya yun po yung number 4. No hope for sinner. Sabi nga po ni Peter, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. Sabi niya doon sa John chapter 6 verse 68, bagamat iniwan na siya ng karamihan sa kanyang disipulo, may mga natira. At isa sa mga natira ay yung kanyang apostol na si Pedro. To whom shall we go? When the Lord asked him, will you also go away? Sumagot agad ito si Pedro, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. Hindi umalis si Pedro, buhay na buhay yung kanyang pag-asa. Okay? Kasi nga, no hope for sinners. Kaya sinasabi po ng John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. You is the only way to heaven, because He is the Savior. He is, His mercy endureth forever. He is our burden bearer, and He, and only the Lord, Jesus Christ, can forgive our sins. Kasi yun yung ginawa niya sa Calvary. Kaya nga, ano sabi niya sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world. Look at this. Without love, there would be no cross. Without God's love, there would be no Savior. Without God's love, there will be no heaven.
Sino nagbigay ng pag-asa? The Lord Jesus Christ. Because of God's love, He sent His only begotten Son. And who is the only begotten Son? The Lord Jesus Christ, who left His comfort zone in heaven, obey the Father, okay? Bumaba sa lupa, pinako sa krus, pinatay, nilibing para sa ating mga kasalanan at maging malaya tayo makapaglingkod sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan dun sa langit. Paano tayo naging malaya sa paglingkuran Siya? Kasi tinanggap natin Siya bilang ating Panginoon at ating Savior. Kaya yun yung pag-asa natin. Kung wala pong Panginoong Jesucristo, wala tayong pag-asa. There would be no mercy, there would be no burden bearer, there would be no forgiveness, no hope for sinner. To whom shall we go? Lord, Thou hast the word of eternal life. So bow our head, close our eyes, let us pray. Father God in heaven, once again, we're so thankful to you, Father God, for this wonderful message, Panginoon. Katulad po ni Pedro, mananatili po kami sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo palagi kami ng kalakasan, encouragement, magpatuloy lang to walk with you, Father God. Hayaan mo na ang mga salita ng Panginoong Jesucristo ay amin pong sundin. Ito po ay aming gawing panuntunan sa aming buhay upang sa ganon hindi po kami maligaw ng landas, hindi po kami malungkot, hindi po kami magdusa pagdating ng araw. Mananatili lang po kami sa inyo, Panginoon, sapagkat kung wala po kayo, wala po kaming pag-asa. Kung wala po kayo, wala po kaming kapatawaran. Kung wala po kayo, Panginoon, wala pong burden bearer sa amin. Wala po kayo, Panginoon, wala pong mahahabag sa amin. Truly, O God, your mercy endureth forever. Maraming salamat, Panginoon. Huwag mong hayaan na kami po ay lumayo pa sa inyo. Tulungan niyo po kami na lagi kayong alalahanin through prayers at manatili lamang sundin ang inyong mga salita. All of these things, Father God, I ask and pray in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen and Amen. Thank you. God bless you. Pagpalain po ang Saffron Philippines. Pagpalain po ang the rest of company ng De Los Santos family. Stay safe. God bless us all. Amen.